Alam nyo ba na ang kauna-unahang motorcycle ay naimbento noong 1868? Gawa ito ni Sylvester Howard Roper. Pinaandar ang makina nito gamit ang charcoal-fired 2-cylinder engine. Kamangha-mangha, nauling ang gamit sa pagpapaandar ng makina nito. Ngayon gabi sa Brum Brum TV, alamin natin ang nakakamanghang kwento ng sikap at tiyaga ng mag-asawang Kisumbing sa biyahe ng buhay. Ang Norquis kasi started its operations in 1962. So 51 years na siya. And the word Norquis actually came from the name ng chairman namin, which is Norberto Kisumbing Jr. That's why Norquis. Siyasatin natin ang masinsilang pag-aayos ng lumang lambreta upang muling maging bago sa My Brum Brum. Kakaiba siya eh. Wala siyang kapareho na katulad ng mga scooter ng lambreta. Italian, unang-una matibay, maganda, elegante. Sa Ingats, Motor Safety 101. Intindihing mabuti ang dapat mong inspeksyonin bago ka sumakay ng motorsiklo. Ang preno or ang brakes, ito po ang magsasagip sa inyong buhay. At syempre ang Beep Beep News. Kilalanin natin ang mga nagpasikat sa motocross series na ito. I just raced when there's a race. Ako po si Rider Bono. Samahan niyo ako sa pag-arangkada ng Brum Brum TV. Biyahe tayo! Howjay! Nandito na ang bagong motorsiklo. Mura lang ang presyo. Howjay Motorcycle. Unique ang style, iba ang dating. Howjay ang gaan na feeling. Mabilis tumakbo, abot ng malayo. Sakay na sa Howjay. Fuel efficiency. Ang saya ng buhay. Howjay Motorcycle. Sa tuwing pag-uusapan ng motorsiklo, matunog ang pangalan ng kumpanyang Norquis. Dahil sa dekalidad ng mga motorsiklong kanilang ipinagbibili, hindi katakatakang sa loob ng 51 taon, ang Norquis ang naghaharing motorcycle distributor sa ating bansa. Ang tao sa likod ng tagumpay na ito, si Chairman Norberto Kisumbing Jr. o mas kilala sa tawag na Chairman NQ Jr. At ito ngayon, kasama natin ang Group Managing Head ng Norquis Howjay. Ito ba a quick background sa company ng Norquis Howjay and bakit siya Norquis? Yeah. First, ang Norquis kasi started its operations in 1962. So 51 years na siya. And the word Norquis actually came from the name ng chairman namin, which is Norberto Kisumbing Jr. That's why Norquis. Taong 1962 nang sumabak si Chairman NQ sa pagbebenta ng motor, nakipagsanib puwersa siya sa Yamaha Motor Company ng Japan at nooy nabuo ang Norquis Trading Company. Katuwang ang kanyang may bahay na si Brita at 5 nitong empleyado. Itinaguyod nila ang kauna-unahang kumpanya ng motorsiklo sa Pilipinas. As far as I know, si chairman talaga is a marketing man. And of course, si Madam Vicky naman is on the finance. That's why yung tandem talaga nila, yung 5-man team when they started the operations in 1962, talagang lumaki na ng lumaki because of their very good tandem. Hindi raw naging madali ang pagtatakbo ng Norquis, pero dahil sa determinasyon ni Chairman NQ, nanatiling matatag at matingkad ang Norquis. We started with different brands ng motorcycle through retail financing, and right now, Bono, we're carrying the #1 brand in China, which is Howjay. Ang dating iisang Norquis shop, dumaming parang kabute sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa nga ang Metro Turf sa Malbar, Batangas sa bagong pagmamayari ni Chairman NQ. Ang lahat ng negosyong ito, kinilalang kabahagi ng iisang kumpanyang pinamamahalaan ni Chairman na tinawag niyang Norquis Group of Companies. Malayo na nga ang narating ni Chairman NQ, pero nananatili pa rin siyang nakaapak sa lupa. Hindi nakakalimot sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay, ang kanyang mga empleyado at tapat na kliyente ng Norquis. Sa Norquis kasi you feel that sense of belonging palagi. Hindi lang business, it helps people like yung mga AD
assist namin, yung mga tricycle drivers. Maririnig mo naman sa kanila na talagang how Norquis was able to help them na ma-improve yung livelihood nila, yung buhay nila. And then makita mo, naka-ready na doon, even doon sa likod. Ang benepisyong hatid ng Norquis sa mga empleyado nito, nakakapagpabuti sa mga gaya ni na Rusty at Dennis. Well, personally sa akin, ang malaki talaga yung naitulong ng Norquis when it comes to sa generating income sa family ko. Na bigyan ko ng suporta yung mother ko nung nagpa-opera siya sa tiyan noon, may tinanggal na cyst. Si Dennis naman may-ari na ngayon ng isang display center ng Norquis at hindi na ulit naisip mga ibang bansa. I started selling motorcycle. Nakita ko na may future at mukhang maganda. So, kinontinuous ko to. Siguro naging mabait sa akin ng panahon. Hanggang sa dumating ako sa stage na ADC na ako ngayon. Hanggang nagkaroon ako ng sarili kong display center. And then, sales going well. Ang mga kliyente naman na gaya ni Manuel, napalago ang negosyo dahil sa motor na nabili sa Norquis. Isa akong maliit na negosyante. Tindahan ito na yung sa groceries, pang ginagamit natin yung Yamaha pang deliver sa mga walang paninda. Kasi ang Norquis talaga namang masasabi natin na ang produkto nila talagang kumukuha sila ng mga kagamitan na talagang may pagmamalaki. Laking pasasalamat ni Manuel sa murang serbisyong hatid ng Norquis. Kaya naman nakabili siya ulit ng isa pang motor. Kilala na talaga kami when it comes to after-sale service, and they know na pag nagbenta ang Norquis, talagang yung brand niya pinoprotektahan namin. So pag binenta namin yan, quality talaga and durable and papakinabangan ng tao. We also maintain yung after-sale service and then yung spare parts availability, which is very important sa pagtitinda ng motor. Ang bagong Norquis Howdy raw kasi ang may pinakamahabang installment fee na 1,800 pesos per month na pwedeng bayaran sa loob ng 4 na taon. Kaya naman malaking tulong ito sa maraming Pilipinong naghahangad makasakay sa isang world-class motorcycle. Ang lahat ng yan hindi magiging posible kung hindi dahil sa pagpupursige ni Chairman NQ at ng misis niya na mapabuti ang estado ng motor pati na ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Kung meron man pong naibahaging trade secret sa business sa inyo si Chairman Kasumbing, ano ho yung maisishare nyo sa amin tungkol dito? Hard work, hindi siya tumitigil. When he thinks of something, gusto niya magawa agad. And another thing, yung love niya, yung malasakit niya sa mga tao. Payo ni Chairman NQ sa mga riders na nangangarap maging tulad niya. Tumuloy sa biyahe ng buhay, gaano man kalubak ang kalsada. Susunod sa Vroom Vroom TV. Saan ka pupunta kung kailangan mo ng restoration para sa luma mong lambreta? Huwag kang mag-alala dahil iahatid namin yan sa My Vroom Vroom. Nandito na ang bagong motorsiklo. Mura lang ang presyo, Halsey Motorcycle. Unique ang style, iba ang dating. Halsey ang gaan na feeling. Mabilis tumakbo, abot ng malayo. Sakay na sa Halsey. Fuel efficiency, ang saya ng buhay. Halsey Motorcycle. Hello mga ka-rider! Ako po si Rider Christine Dera, ang tindera na alam ang lahat sa motorsiklo. Luma man yan o bago, may budget man o walang datong, siguradong alam ko ang hanap mo. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Restoration Shop sa San Juan na kung saan sasagutin lahat ng problema mo sa motorsiklo. Lalo na kung yan ay isang lumang lambreta. Tara, samahan niyo ko sa akin, My Vroom Vroom. Luma? Kinakalawang? Sira-sira na? Ganito man ang kinahinatnan ng dating motorsiklong kung tawagin ay lambreta, pwede pa raw itong remedyohan para maging ganito kaganda.
Isa ang businessman na si Raul Reyes sa ilang nagre-restore ng lambreta sa Pilipinas. Nagkahilig ako sa lambreta. Kasi nung American car, father at brother ko mahilig. So nakikita ko sila kung paano mag-restore. So na-play ko ngayon sa lambreta yun. Ang lambreta ay isang scooter type na motorsiklong inilabas ng kumpanyang Innocenti sa Milan, Italy noong 1947. Kinuha ang pangalang lambreta sa salitang Lambro na pangalan ng isang maliit na ilog sa Milan malapit sa factory kung saan ito ginawa. Ito raw ang pinakasikat na motor scooter sa United Kingdom noong 1950s at 1960s dahil pumatok ito sa mga kabataang kung tawagin ay mods. Kung titignan, astigin kasi ang postura ng lambreta. Kakaiba siya eh. Wala siyang kapareho na katulad ng mga scooter ng lambreta. Italian, unang-una, matibay, maganda, elegante. Una raw talaga itong ginawa para sa mga babae na kahit nakapalda, pwedeng sumakay sa motorsiklong ito. Tulad kasi ng kasalukuyang scooters, hindi mo na ito kailangang sakyan parang kabayo. Hindi ka na rin maiinitan o magagasgasan dahil ang makina nito nasa ilalim. Iba itsura, bakal siya lahat. May daanan dito, may leg shield kung tawagin to leg shield. Iba rin upuan, may dalawang single seater, pwedeng mahaba. Iba yung appeal eh. Meron din itong compartment sa baba ng upuan na pwede mo lagyan ng gamit. Abot presyo raw ito ng mga panahong yon, kaya halos lahat kayang makabili nito. Ang sinasabi nila ngayon, pang mayaman, kasi nga sa mahal gawin. Kung gusto mong ganito ang tindig, talagang gagastos ka. Yun lang yung presyo ng iba, pero hindi pang mayaman. Kaya rin to ng ordinary tao. Bata pa lang si Raul nang una siya makakita ng lambreta sa Pilipinas. Una ko siya nakita noong elementary. Anong klaseng motor to? Magka-high school ako, inalam ko, lambreta pala. Sabi ko, kailan kaya magkakaroon ng gano'n? Gusto niya raw sanang magkaroon din ito, pero dahil itinigil na ng Innocenti ang pagmamanufacture ng mga original lambreta noon pang 1972, tila huli na para kay Raul na makakuha ng bagong motor na kinakahiligan niya. Kaya ang naisip niyang paraan, bilhin ang original na lambreta at i-restore ito para magmukhang bago. Pareha sila na nakahiligan ng kaibigang si Vincent Sunga III. Actually, nakahiligan ko yan. Siguro high school na. Doon nag-start. Then college, doon pala ako nag-restore. Actually, hate-love relation eh. Ngayon, matawa ka dahil okay. Bukas, hindi dahil may problem na naman. Pero yung pala yung masaya doon. Yung ganun, hanggat mamaya, solve na, buhay mo ko. Bagamat isang dentista, naging pampalipas oras na ni Vincent ang pagkukumpuni ng lumang lambreta. Nag-i-enjoy talaga ako pag may problem. Yung motor. Pag walang problem, hindi na ako. Mas may problem, bakit hindi na paandar dati? Sabay malalaman mo, yung pala, yun lang ang problema. Siguro, wala nga silang book, walang internet, walang kaya hindi nila at walang pyesa. Anong araw? Hindi ka mukha ngayon. Makaka-order ka na. Dito sa kanyang restoration shop sa San Juan, madalas ginagawa ang kaniyang mga obra. Minsay, kasabay si Raul. Una, buwibili muna sila ng vintage lambreta. Kung nakakita, Raul, mayroon akong alam na ganyan, nandun na saan, tingnan natin. Pag nakikita kong gano'n na mayroon nga, at lambreta nga, tinatawaran ko. May nagsabi sa akin, nung nakita ko hindi ako makatulog. Sabi ko, paano ko yan mag-ibig yun? Parang sa kaibigan ko si Binday, nung may nakita, hindi rin makaisip kung paano gagawin. So, inusap namin, eventually, binenta rin. So, nung nagkaroon ako noon, hindi pa ako gaano kumikita gaano. Kinabi ko muna siya for about a year or two. Nung pera na ako pambili ng parts, tsaka ako na-restore. Kapag nakuha na, pagpipira-pirasahin nila ito para alamin kung alin pa ang magagamit at hindi na. Una muna, estimate mo kung ano yung kailangan gawin, kung anong bibilhin. At kung bibilin mo, isipin mo muna kung kaya mo pa palang mabuo, tama ba yung tawad mo. Then, summary mo kung kaya bang magawa, mabibili ba yung parts. Kung hindi, may alternative na magagawa ba. Ang mga kulang at papalitang piyesa, sa Italy pa raw nila binibili kaya naman dumadating pa matapos ang ilang linggo.
Bukod sa mabusising proseso, malaking halaga din daw ang iginugol nila para makapag-restore ng ganitong klaseng motor. Umabot ang gastos mula 200 hanggang 300,000 piso. Mahal ang accessories, mahal magpa-restore. At saka ang daming pyesa, mabusisi siya masyado. Actually, mas mahal pa minsan sa atin dito kasi sa ibang bansa. Yung isang restored na lambreta. Ang panahon daw na nagiging masaya at malikhain si Raul at Vincent, hindi raw matutumbasan. Kaya kahit anong hirap at bigat sa bulsa, tuloy pa rin sila sa pag-restore ng lambreta. For you to make a lambreta in a good running condition, it will take time, effort, and money. Then yung feeling mo na gusto mo pag nakasakay ka sa ibang iba eh. Hindi ko ma-describe eh. Ngayon, alam na ninyo kung saan magpapagawa ng lumang lambreta. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Italy o lumabas ng bansa dahil dito lamang sa Pilipinas may sasagot na sa problema mo. Muli ako po si Rider Christine Dera at ito ang My Broom Broom. Susunod sa Broom Broom TV. Ang unang-una ay ang letter G, ibig sabihin ng gasolina. Ang modelong ito ay mayroong gasoline gauge. Yung iba namang motor, kailangan mo pang buksan ang gas cap para ma-check kung sapat ba ang iyong gasolina para ikaw ay makarating sa iyong paroroonan. Nandito na ang bagong motorsiklo. Mura lang ang presyo. Halsey Motorcycle. Unique ang style, iba ang dating. Halsey ang gaan na feeling. Mabilis tumakbo, abot ng malayo. Sakay na sa Halsey. Fuel efficiency. Ang saya ng buhay. Halsey Motorcycle. Sa ating Motor Safety 101, ngayon ay aalamin natin ang tamang paraan ng pagsasagawa ng pre-ride inspection sa inyong motor para siguradong magiging ayos ang iyong biyahe. Sa training na to, malalaman nyo kung anong dapat inspeksyonin bago kayo sumakay ng inyong motorsiklo. Ako po si Bernie Bayani, ang inyong Mr. Champ para sa Motor Safety 101. Sa pagsasagawa ng pre-ride inspection, mahalaga ang isaulo mo ang kataga o salitang globe sand. Ang G ay for gasoline, L ay para sa liquid or coolant, ang O ay para sa oil, ang B, brakes, E, electrical system, S, steering, A, air pressure, and N para sa abnormal noise. Ang unang-una ay ang letter G, ibig sabihin ng gasolina. Kailangan mong checkin. Tulad nito, itong motor na to, ang modelong ito ay mayroong gasoline gauge. Yung iba namang motor, kailangan mo pang buksan ang gas cap para ma-check kung sapat ba ang iyong gasolina para ikaw ay makarating sa iyong paroroonan. Ang pangalawa, ang liquid or ang coolant. Yung nga lang, ang ibang motor, hindi nangangailangan ng coolant. Pero, kailangan ng brake fluid. Ito ay kailangan checkin at kailangan din palitan tulad ng pagpapalit ng langis. Ang pangatlo ay ang oil. Dito, sa portion ng motor na to, tulad itong butas na to, dyan mo isasali ng langis. At ito naman pong hawak ko, dito nyo madedetermine kung malinis pa ang langis at ang oil level. Ang preno or ang brakes, ito po ang magsasagip sa inyong buhay. Ang susunod ay E, stands for electrical. Ito ay napaka-importante din. Kasi kung walang ilaw ang iyong motor, hindi ka magiging visible sa ibang mga sasakyan. Ang letter S, stands for steering wheel. Ito ay kailangan importante i-check parate. Dahil pag ito po ang nagkaroon ng diferensya, kayo po ay mahihirapang lumigo, magmaniobra. Ang letter A naman stands for air pressure. Kasi kung mali ang tire pressure mo, ikaw ay may posibilidad na dumulas sa kalsada. Ang pinakahuli ay ang letter N.
stands for noise o ingay. Abnormal noise ang tawag namin doon. Maraming pinanggagalingan ang abnormal noise. Mahalagang i-check ang abnormal noise dahil tulad yan, kung sa gulong yung bearing, maaari ka rin madisgrasya. Sa steering wheel, hindi ka makasteer o hindi ka makapagmaniobra o lumiko ng maayos. Ang makina naman po, kung ito po ay wala sa kondisyon at merong maingay na hindi ka nais-nais, mahalagang ipacheck kagad sa mekaniko. At ang kadena ay napakahalagang i-check din at kailangan langisan din para makakaiwas sa mga abnormal noise. Uulitin ko upang siguradong hindi nyo makalimutan ang globsan. G for gasoline or fuel, L, liquid or coolant, O for oil, B for brakes, E for electrical system, S, steering, A, air pressure, and N for abnormal noise. Kung ikaw may katanungan, email us on or like us on Facebook and follow us on Twitter. Sa susunod na linggo, meron na naman po tayong Motor Safety 101. Tandaan, sa pagmamaneho, hawak mo ang iyong buhay. Kaya, ingat! Makapigil hininga, mala Fast and the Furious ang eksena. Talaga namang nakakamangha ang naganap na 2013 Motocross Series sa Motocross Messiah Fairgrounds Club, Manila East sa Taytay, Rizal. Actually, ang motocross racing kasi, ito yung mga tinatawag natin na gusto ng adrenaline, no? Yung parang may competition pa rin na kaysa dalhin natin sa kalsada, nag-organize kami ng mga races na kailangan na nasa isang secured na lugar. Humarurot ang unang leg ng motocross event noong February 17. Sa kabila ng matinding init, hindi natinag ang halos 1,000 manonood para lang abangan ang karera ng 120 riders mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang nagtagumpay sa Professional Open Production category, ang bihasang rider na si Glenn Aguilar. I really prepared hard. Nag-cram talaga ako for training to get back to my stamina and my diet and everything. It did pay off. Now my bike is really working good. Samantalang sa ibang kategorya, ipinamalas ni na Maclean Aguilar, Jacob Borde at Pia Gabriel ang galing sa off-road racing. Patunay na ang ganitong klaseng karera, walang pinipiling edad at kasarian. Mas tumaas ang kaba sa nagliliparang motorsiklo sa second leg ng Motocross Series noong March 3. Pinatunayang umulan man o umaraw, tuloy ang karera. Salamat po at walang masyadong araw, wala rin naman pong ulan. Kanina pa, inambunan mo kami ng ambon para maging maayos yung racetrack. And we pray na ingatan mo about rider. Sa pagkakataong ito, nasungkit ni Enzo Rellosa ang first place sa Professional Open Production category. Sa third leg naman ng Motocross Series noong March 10, alikabok ang nagsilbing hudyat ng maaksyong laban sa pagitan ng mga kalahok. Ang nakakuha ng unang pwesto sa Professional Open Production category ay ang race legend na si Jovi Saulog. Of course, I'm happy. Actually, I don't practice anymore. I just race. Sometimes I practice once for the race, once or twice. I just race when there's a race. Ginulat naman ang 2012 Philippine Sports Association Rider of the Year na si Kenneth San Andres ang lahat nang magpakita siya sa fourth leg ng Motocross Series noong April 7. Lalo pa nang nanguna siya sa Professional Open Production category. Siyempre, masaya ako. Nakuha ko yung first. And first time ko rin sumali sa MMF race. So, yun, nagpapasalamat ako na wala naman nang masama sa akin sa mga riders na nakatapos kami ng race ng safe. Ang anak naman ni Glenn Aguilar na si Maclean Aguilar na natiling matatag at nangunguna sa Kids 85cc category. Sino kaya kina Glenn Aguilar,
Enzo Rellosa, Joey Saulog at Kenneth San Andres ang magiging overall champion ng Motocross Series at mag-uuwi ng isang brand new Honda XRM. Ang mga manonood ay may kanya-kanyang pambato sa fifth leg na ginanap noong April 28. Nakikita naman natin na ang mga Pilipino may hilig talaga sa karera. Ultimo kahit karera ng kabayo or karera ng kotse, then we have this part na karera ng motorsiklo. Kaya sa tingin ko, motorsports racing in the Philippines will bloom. Nanguna si Joey Saulog sa leg na ito, pero sa huli, nakamit ng 21 taong gulang na si Enzo Rellosa ang kampyonato sa main category ng 2013 Motocross Series. Para sa mga nabitin, abangan daw ang second season ng Motocross Series ngayong taon. Kung gustong sumali, payo ni Mel, mag-ensayo sa mga ligtas na lugar. Advice ko po sa lahat ng mga riders na mga nanonood, magkarera po tayo sa isang legal at maayos na venue at huwag po tayo magkarera sa kalsada. Malay natin, kayo po yung susunod na Joey Saulog or Enzo Rellosa ng Pilipinas or the next Michael Buncho. Natapos na naman po ang isang biyahe ng Vroom Vroom TV. Ako po si Rider Bono. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo sa original naming time slot mula 8:30 hanggang 9 ng gabi dito lang sa PTV4.